Kumusta? Nandito na naman tayo para himayin ang mga materyales na binigay mo. At sa pagkakataong ito, medyo mabigat ang tema. Oo. Pinag-uusapan natin ang isang konsepto na sa unang basa parang nakakalito. Isang Diyos na siyang tagapagmana ng buong sanlibutan, pero kusa umanong naging isang nilalang. Isang ideya na puno ng kabalintunaan, no? Parang isipin mo, isang bilyonaryo na nag-apply bilang janitor sa sarili niyang kumpanya. Oo, ganyan-ganyan. Pero ayon sa mga tekstong to mula sa Biblia, dyan mismo sa kabalintunaan na yan, nakasalalay ang buong plano eh. Eksakto. Kaya ang misyon natin ngayon ay pagtagpi-tagpiin ang mga sipi mula sa Hebreo, Pilipenses at Epeso para maintindihan yan. Sige. At para lang maging malino yung usapan natin base sa mga pinag-aaralan mo, gagamitin natin pansamantala yung mga katawagang unang Diyos para sa Ama at ikalawang Diyos para sa Anak. Okay. Para lang masundan yung daloy. Oo, para masundan natin ang daloy ng kanilang mga tungkulin dito sa kwento. So ang tanong, sino ba talaga itong ikalawang Diyos? Ba't niya kinailangang gawin yung tila di kapanipaniwalang pagbaba na to? At ano ang ibig sabihin ng makapangyarihang imahin niya bilang ang batong panulok ng sanlibutan? Halika't simulan na natin. Okay, umpisahan natin sa ideya na tumatak talaga sa isip ko mula sa sources mo, na ang mismong espasyo at panahon nilikha sa pamamagitan nan at para sa ikalawang Diyos na to. Oh. Siya na pala ang itinalagang tagapagmana ng lahat ng nilikha. Malinaw na sinasabi yan sa Hebreo, di ba? So, sa simula pa lang, sa kanya na lahat. Yan yung pundasyon ng lahat. Hindi siya basta isang importanteng karakter sa kwento. Siya yung dahilan kung bakit may kwento in the first place. Ah, okay. Nakakalitong bahagi. Kasi kung sa kanya na ang lahat, bakit ayon sa CP Mila sa Filipos, kusa niyang inubos ang kanyang sarili? Yun nga. Kinuha ang anyo ng isang alipin, naging tao. Bagamat siya ay Diyos na kapantay ng unang Diyos, bumaba siya sa pinakamababang antas. Parang ang gulo. Kung ikaw yung tagapagmana, ba't mo pipiliing maging alipin? Yan yung konseptong tinatawag sa teolohiya na kenosis o pag-ubos sa sarili. At ito talaga yung puso ng mga tekstong to. Hindi to simpleng pagpapakumbaba lang. Hindi lang. Hindi. Sinasabi ng mga teksto na ito ay isang radikal na pagbabago sa mismong definisyon ng kapangyarihan. Sa mundo natin, yung kapangyarihan tungkol yan sa pag-akyat, di ba? Sa pagdomina, sa pagkakaroon ng mas marami. Oo, tama. Dito, ipinapakita na ang tunay na banal na kapangyarihan ay nasa pagbaba, sa paglilingkod, sa pagsuko. Ginawa niya to, ayon sa teksto, para maging masunurin hanggang sa punto ng kamatayan sa krus. Ang sukdulan talaga ng pagbaba. At dahil sa sukdulang pagsunod na yan, sabi sa teksto, siya ay itinaas at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Pero teka, dito ako lalong naguguluhan. Sige. Kung sa kanya na pala yung pangalan na yan sa simula pa lang bilang tagapagmana, bakit kailangan pa ng buong proseso ng pagiging tao at kamatayan para lang manahin ulit? Parang redundant. Magandang tanong yan. Kasi dyan mo makikita yung lalim ng plano. Hindi ito pagkuha ng isang bagay na bago. Ah, Kumbaga, isa itong pagpapatunay at pag-validate sa karapatan niya sa isang paraan na mauunawaan at matutularan ng mga nilalang. Isipin mo, kung nanatili siyang Diyos sa langit at sinabing, "Ako ang hari ninyo." oo, sino namang kokontra? Eksakto, yun ay pamumuno sa pamamagitan ng kapangyarihan lang. Pero sa kanyang pagiging tao at pagpapakita ng perpektong pagsunod, pinatunayan niyang karapat-dapat siyang maging hari. Hindi lang dahil sa kapangyarihan niya, kundi dahil sa karakter niya. Okay. Hindi na lang siya hari dahil sa utos. Naging hari siya dahil sa halimbawa. Ah, okay. So hindi ito tungkol sa pagkuha ng titulo, kundi sa pagpapakita kung bakit siya ang karapat-dapat sa titulong yun. Parang isang CEO na nagtrabaho mula sa mailroom pataas Tumpak. para ipakita sa lahat na naiintindihan niya ang bawat aspeto ng kumpanya. Eksakto. Pinakita niya na yung kautusan ng pag-ibig at pagsunod ay posible kahit sa kalagayan ng isang nilalang.
Dahil doon, naging kwalifikado siyang maging hari ng maranilalang sa paraan na sila mismo ay makakaugnay. Sige, medyo lumilinaw na. Ngayon, pag-usapan natin yung mas malaking bakit. Kung ang pagpapatunay sa karapatan niya ay isang dahilan, ano yung mas malawak na layunin ng paglikha? Sinasabi sa mga materyales mo na hindi lang ito para may mapamunuan ng Diyos. Tama. Yung ultimong layunin, ayon sa mga tekstong ito, mas malalim. Hindi lang to paglikha ng mga sakop, kundi paglikha ng isang pamilya. Pamilya? Oo, ang plano ay para ang mga nilalang ay maging kawangis, mga anak na sumasalamin sa karakter ng kanilang ama. Dito siguro pumapasok yung sinasabi sa Hebreo na siya yung sinag ng kanyang kaluwalhatian at eksaktong larawan ng kanyang pagkatao. Yun mismo. Para magkaroon ng pamilya na maging kawangis mo, kailangan nila ng maliwanag na larawan na tutularan. Kaya ginawa niyang nakikita ang sarili niya sa anyong tao. Oo, Hindi na isang abstraktong konsepto ng kabutihan, kundi isang buhay na ehemplo. Isang blueprint. isang buhay na blueprint. Yan ang tamang salita. Ang ultimong layunin nito ay turuan yung mga nilalang na magmahal tulad ng pagmamahal ng Diyos. Yung Diyos na naging nilalang, nagsilbi siyang buhay na kautusan. Hindi na kailangang hulaan kung ano ang gusto ng Diyos. Kailangan na lang tingnan kung ano yung ginawa niya noong siya'y naging tao. Siya yung sagot sa tanong na paano ba mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pero may isa pang issue dito. Sinasabi sa mga source mo na ang mga tao, dahil sila ay mga nilalang, ay hindi direktang makapagmana ng pangalan ng Diyos. May hangganan daw sila. Parang may glass ceiling. So paano sila magiging bahagi ng pamilyang yan kung may limitasyon sa kanilang kalikasan? Iyan yung isa sa mga sentral na problema na tinutugunan ng planong to. Ang kalikasan ng nilalang may hangganan. Ang kalikasan ng Diyos walang hanggan. Sabi nga sa isang sipi, sino ang karapat-dapat magmana ng pangalan ng Diyos? Taning ang Diyos lamang. Oo. Kaya, paano mo pagdidikitin yung dalawang yan? So, anong solusyon? Paano nagkakaroon ng koneksyon ang tao sa banal na pangalang to? Ang solusyon na inilahad sa mga teksto mo ay sa pamamagitan ng banal na espiritu. Para maintindihan to, gamit tayo ng modern analogy. Sige. Isipin mo na ang katawan natin ay isang smartphone na may limitadong hardware. Hindi nito kayang patakbuhin yung isang super advanced na program o yung divine operating system. Limitado lang yung kaya niya. Makes sense. Makes sense. Pero dahil yung ikalawang Diyos ay naging tao, binuksan niya yung daan. Parang siya yung gumawa ng jailbreak o nagbigay ng isang special update na nagpapahintulot na ma-install sa atin limitado at lumang hardware yung isang bagong divine software. At yan yung banal na espiritu. Yan yung banal na espiritu. Itong espiritu na nagtataglay ng pangalan at kalikasan ng Diyos ay maaari ng manahan sa loob ng mga tao. Kaya pala may konsepto na ang katawan ng tao ay nagiging templo. Hindi yung tao mismo o yung hardware ang nagiging banal, Hindi. kundi yung software na naka-install sa kanya, yung presensya ng banal na espiritu. Tumpak na tumpak. Ang kapangyarihan ng pangalan ng Diyos ay naipapahayag sa pamamagitan ng tao, pero hindi nagmumula sa tao. Ito yung tulay sa pagitan ng may hangganan at walang hangganan. Gets. Nagkaroon ng paraang para ang ordinaryong nilalang ay maging daluyan ng pambihirang kapangyarihan at karakter ng Diyos. Okay, naiintindihan ko na yung konsepto ng pagiging modelo at ang solusyon sa limitasyon ng tao. Pero may isa pang imahe na paulit-ulit kong nakita sa mga binigay mo at medyo matindi ang dating. Ano yun? Yung konsepto ni Jesus bilang batong panulok. Ano ba yung big deal sa batong yan at bakit parang sentro siya ng lahat? Napakagandang tanong yan dahil dito talaga natin makikita yung dramatikong bahagi ng kwento. Yung batong panulok or cornerstone may dalawa yang magkaugnay pero magkaibang kahulugan. Okay? Una at pinaka-basic, siya yung pundasyon. Sinasabi sa 1 Corinto na walang ibang pundasyon na pwedang ilagay. Tulad ng isang gusali, yung simbahan, yung kabuuan ng mga mananampalataya ay nakatayo sa kanya. Kung wala siya, guguho ang lahat. Batong saligan. Isang matibay na pundasyon. Simpleng intindihin, pero may ikalabang kahulugan na mas
puno ng kabalintunaan. Oo. At dito, nagiging mas malalim ang lahat. Siya rin ang batong itinakwil ng mga tagapagtatayo, isang sipi mula sa mga awit. Itinakwil? Oo, isipin mo yung irony. Yung mga mismong dapat kumilala sa kanya bilang pundasyon, yung mga leader ng relihiyon, yung mga eksperto sa pagtatayo noong panahon niya, sila yung nagsabing, hindi bagay tong batong to, itapon yan. Sila yung nagtakwil at pumatay sa kanya. Wow. So, ayon sa pananaw na to, yung tinanggihan ng mga eksperto ang siyang ginawang pinakamahalaga ng Diyos. Parang istorya sa pelikula. Yun na nga. Yung tinapon at minamaliit, siya yung nagiging bayani sa huli. Yun mismo. At dahil dito, yung batong to nagiging sanhi ng paghahati. Yung pundasyon na dapat sana'y nagbubuklod, siya ring nagiging linya sa buhangin. Ayon sa 1 Pedro, para sa mga naniniwala at nagtatayo sa hibabaw niya, siya ay isang mahalagang bato. Ngunit para sa mga hindi sumusunob, sa mga tumanggi sa kanya, siya ay nagiging batong katitisuran at bato na ikinabubuwal. So, hindi siya pwedeng iwasan o baliwalain, hindi ka pwedeng maging neutral sa kanya. Either magtatayo ka sa ibabaw niya o matitisod ka sa kanya. Eksakto. Ang kanyang pag-iral at mga aral nagiging isang pamantayan, yan na humahamon sa lahat. Yung pagtugon mo sa kanya, pananampalataya o pagtakwil, yun yung nagtatakda ng iyong kahinatnan. Grabe. At hindi lang yan, may matinding babala pa na kasama ito. Yung nasa Lucas tama, Yung na ang sinumang mahulog sa batong iyon ay madudurog, ngunit sinumang tamaan ng batong iyon ay magiging alabok. Oo, Ang bigat ng consequences. Anong pinagkaiba nung madudurog sa magiging alabok? makandang detalye yan. Ipinapakita nito na ang batong to ay hindi pasibo. Yung mahulog sa batong iyon, tumutukoy yan sa mga natitisod sa kanya sa buhay na ito. Yung kanilang pagmamataas, nadudurog. Okay. Ngunit, yung tamaan ng batong iyon, tumutukoy yan sa huling paghuhukom. Yung bato na siyang pundasyon ng kaligtasan, siya ring magiging instrumento ng pagwasak sa mga tumanggi dito. Wow. Isa siyang aktibong pamantayan ng kaligtasan at paghuhukom. Grabe. Kaya pala napakasentral ng imaheng ito. Siya yung pundasyon, yung tinakwil na bayani, at yung sukat ng lahat. Pero may isa pang tila kontradiksyon sa Hebreyo. Sinasabi doon na bagamat ang lahat ay ipinasakop sa kanya, sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikita na ang lahat ng bagay ay napapasali sa kanya. So kung siya na ang hari at ang pundasyon, ba't hindi pa ganap yung pamamahala niya? The job's not finished? Ano pang kulang? Iyan ang nagdadala sa atin sa kasalukuyang panahon ayon sa pananaw ng mga tekstong to. At ang sagot ay isa sa mga pinaka-interesanting konsepto sa lahat. Ang papel ng simbahan. Okay. Nakasaad na yung ikalawang Diyos. Matapos siyang umakyat sa langit, ay umupo at ngayon ay naghihintay. Naghihintay siya hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tuntungan ng kanyang mga paa. Tuntungan ng kanyang mga paa? Oo. At ang prosesong to ay hindi basta mangyayari. May aktibong papel dito ang kanyang mga tagasunod. Teka, ang bigat niyan. So, ang katuparan ng plano ng Diyos ay nakasalalay, in a way, sa katapatan ng mga tao hanggang kamatayan. Paano nila gagawin yun? Ang paliwanag dyan ay matatagpuan sa aklat ng pahayag. Ito raw ay mangyayari sa pamamagitan ng pagbuo sa itinakdang bilang ng mga martir saksi. Martyr saksi. Oo, ito isang konsepto ng isang cosmic na paglilitis. Yung akusasyon ni Satanas mula pa sa simula ay ito. Ang kautusan ng Diyos ay imposible. Walang sinumang nilalang ang kayang sumunod dyan. Masyado yang mahirap at hindi makatarungan. At yung mga martyr success ang magiging ebidensya laban sa akusasyong yun. Eksakto. Yung buhay nila at yung kahandaan nilang mamatay para sa pananampalataya nila, yun yung ultimong patunay na posible ang pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig, hindi dahil sa takot. Wow! Sila yung magpapatunay na totoo yung kautusan ng pag-ibig at ilalantad yung kasinungalingan ni Satanas. Bawat isa sa kanila na nananatiling tapat ay isang dagok sa argumento ng kaaway. Kapag nabuo na yung itinakdang bilang ng mga saksing to, kumpleto na yung ebidensya sa korte ng sanlibutan. Grabe.
Isang cosmic drama na ang mga tao ang pangunahing testigo. So kapag kumpleto na yung bilang ng mga testigo, anong kasunod? Doon na ba matatapos ang paghihintay? Pagkatapos nito, ayon sa mga teksto, babalik ang ikalawang Diyos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang maamong tupa o isang alipin, Hindi na. kundi bilang isang hari at ukom. Babalik siya upang hatulan ang kanyang mga kaaway, wasakin ang huling kalaban na siyang kamatayan, at itatag ang isang 1,000 taong kaharian dito sa lupa. Ito na ang katuparan ng lahat. Dito na magaganap yung sinasabi sa Efeso na pag-isahin kay Kristo ang lahat ng bagay, maging ang mga nasa langit o ang mga nasa lupa. Yan na yun. Yung pagkakawatak-watak na dulot ng kasalanan, wawakasan. Ang buong sanlibutan, langit at lupa, ay muling magkakaisa sa ilalim ng isang ulo, si Kristo. At ang kasalanan ay tuluyan ng mapupuksa. Oo, at ang orihinal na layunin ng paglikha, isang pamilya na kawangis ng Diyos, ay ganap ng matutupad. So, kung titingnan natin yung buong picture na pinipinta ng mga source mo, isa itong dambuhalang plano para sa buong sanlibutan. Nagsimula to sa isang Diyos na tagapagmana ng lahat na bumaba mula sa kanyang trono para maging isang nilalang. Isang pagbaba mula sa trono patungo sa krus na naging daan pabalik sa trono. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa mga sumusunod sa kanya. Ginawa niya to hindi lang para maging hari sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi para maging isang buhay na modelo ng pagsunod at pag-ibig. Tama. At para maging pundasyon ng isang bagong kaayusan na nakabatay sa mga prinsipyong yon. At bilang ang batong panulok, siya ang naging sukat ng lahat. Siya ang pundasyon ng pagkakaisa para sa mga tumatanggap sa kanya. Pero siya rin ang sanhi ng pagbagsak ng mga tumatanggi sa pundasyong yon. Oo. Ang kanyang kwento mula simula hanggang wakas ay kwento ng pagtakwil na nauwi sa pagluklok. Isang perpektong kabalintunaan na siyang nag-aayos sa buong sansinukob. At bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo, heto ang isang tanong na iiwan namin. Kung ang mismong pundasyon ng sanlibutan, ayon sa pananaw na ito, ay isang itinakwil na bato, isang bagay na tinanggihan at itinuring na walang halaga ng mga eksperto, ano kaya ang sinasabi nito tungkol sa mga bagay na itinuturing nating mahalaga sa ating mundo ngayon? Kumpara sa mga tao o ideya na madalas nating isinasantabi at winawalang halaga?